May threat, pero depende yan sa kung paano nila mag-respond sa threat kung meron man. Sir, sabi niyo may threat. Sir, sinabi niyo may threat. Ano yung threat, sir? Ano lang, yung mga mga taong disgruntled, nagagalit sa nangyayaring corruption sa ating bansa. So yun lang. Sir, ano yung police and military? Ha? Police and military? Yung mga disgruntled na tinutulungan. Mamaya, palabasin na nyo naman na yung aming executive session. Nag-share ako sa inyo ng informasyon. Sir, how's... Naku mga kadonatics, mukhang yari talaga ang administrasyon ngayon pag nagkataon. Kasi parang may niluluto na mga kadonatics at hindi natin alam. Bigla na lang sasabog kasi grabe na pala, sobra na yung galit nila. We don't know, no? From the way Senator De La Rosa speaks mga kadonatics, there is something really that that bothers me actually, kasi hindi nyo mailabas as of now, pero talagang may threat. Eto mga kadonatics, mukhang may security threat ang administration ngayon. Bakit? Ngayong araw lang, pagkatapos ng session nila sa Senate, may executive meeting si Senator Bato de la Rosa at ito ay patungkol sa security threat. Nako naman, eto mga kadonatics, pakinggan natin yung interview niya. But before that, basahin mo muna natin yung caption niya ni Senator Bato mga kadonatics. Panoorin, issues ng security threat at instability umano sa kasalukuyang administrasyon. Oh no. Kabilang na ang pagkadismaya ng retired military. Oh no. Okay na. Kabilang na ang pagkadismaya ng retired military at police officers. Flood control, anomalies at pag-imbita kay Zaldico sa sunod na pagdinig. Pati pagdalaw ni VP Sara Duterte kahapon sa Senado, tinalakay ni Senator Bato kasama ang Senate media. What is this mga kadonatics, ha? More on security threat ngayon sa administration ni Marcos. At ito yung interview niya. Panoorin natin. Sir, din lang sa DICA o yung kaninang executive session, pwede malaman if meron bang impormasyon tungkol sa sinasabing rumored coup kay BBM no time nung may malawakang protest. So basically ang tanong mga kadonatics kung may information daw sa rumored coup o kudita. Ito yung sagot ni Senator Bato. Executive session yun, hindi namin pwedeng i-share sa inyo yung pag-usapan namin. Ano na tanong yan, sir? Well, everything was taken up. Because what do you expect from me to ask from them? National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency. So, very crucial yung kanyang papel. You expect na matanong natin yan. But as to the contents of yung sagot nila, pag-usapan namin, I'm not at liberty to tell you. Kasi nga, executive session. Kahit kung may information lang sila, sir, about it? Kahit kung may information lang sila about it, sir? Basta executive session. Kaya I mean, it's the executive session. Gusto talagang alamin ng mga media mga kadonatics kung ano ba talaga ang namitingan nila sa executive session. Executive nga, so hindi pwedeng ilabas, pero patungkol ito sa national threat or sa kasalukuyang threat ng administrasyon mga kadonatics. Nako, baka isang araw na lang mga kadonatics, isang araw magising na lang tayo na nagko-conspiracy na pala yung mga sundalo natin, military personnel against the administration. We don't know. Anything can happen mga kadonatics sa panahon ngayon. The unexpected mga kadonatics will happen. We just have to, wait and be vigilant. Pero sir, batay sa paliwanag sa inyo, meron bang national security threat ngayon? O nagkaroon ba? Walang. Tanungin na lang niyo ko some other time, huwag lang dito kasi obvious na senior ko sa inyo yung laman ng aming pinag-usapan sa executive session. So, the way siya
the way sagutin ni Senator De La Rosa mga kadonatics na kung may national threat ba talaga, tumawa lang siya. Oh no. This is scary mga kadonatics and worrisome. Bakit? Ay pag ganyan kasi na tanong mga kadonatics ay talagang may mga rumored na threat. Hindi lang pwedeng mailabas as of now kasi rumored pa lang. Pero ito, mga senador, executive meeting, ay talagang mga kadonatics legit yung mga naririnig nila. Si Congressman Saldico hindi na congressman ngayon. I-invite niyo ba siya sa next hearing ng Blue Ridge? Kung meron pang next hearing. Meron pa, sir. Hindi naman siya covered ng interparliamentary courtesy, di ba? So, pwede siya maimbitahan. You think it was for the good that he stepped down from the House of Representatives, that he resigned, sir? Given yung dami ng accusations, It's not enough. Stepping down is not enough. Sir, do you what think will be enough? Ah, What will Tama. be what enough? will be enough is Makulong. thorough investigation. If it warrants prosecution. And if it warrants conviction. That's what the people are looking for. Hindi sapat na bumaba lang siya sa posisyon niya. No, bakit sapat na? Kung kinakailangan talagang malagot. Pero sir, sa tingin niyo mas madali na siya mapapadala sa hearing kasi nag-resign na po si Congressman ko. Mas pwede siyang imbitahan. Hindi na natin ma-violate yung tradition ng interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya congressman. Sir, pwede. Interparliamentary courtesy mga kadonatics. Ha? Ayan yung rason ng mga congressman sa Kamara. Pero nung inimbitahan nila yung Vice President of the Philippines, second highest position mga kadonatics, ay binaliwala ang lahat. Napakawalang respeto pag sa kanila mapatungkol yung investigasyon mga kadonatics. Nako! Ay talagang lahat ng batas na lang gagawing sources mga kadonatics para lang hindi makati nag-meeting mga bungok talaga. Whatever, sisipot siya o hindi, at least he will be issued warrant of arrest coming from the Senate kung hindi siya sisipot. Diba? So aside from that warrant, kung lalabasan siya ng warrant from coming from the courts sa gilid. as a result of the cases being filed by DOJ, then marami siyang kinakaharap na warrants. Pero sir, sa minority, isusulong nyo na i-contempt siya pagka hindi siya dumalo. Of course. Nasa Pero sir, pinaka pero Solid paano pera, yung sir. contempt hindi mahanap? Hindi mahanap, sir, until now. Kaya nga i-content mo dahil hindi magpakita. But if he's not in the country, sir, how easy would that Sir, be? gagana yung Bakit ba kung wala ka sa country, hindi ka pwedeng umuwi? Kung gusto mo talagang harapin yung Blue Ribbon Committee? Sir, parang kay Alice Guo, ganyan mangyayari. Ha? Parang yung kay Alice Guo. Di ba Ano ganun din? nangyari doon? Lumipad din siya na ibang bansa tapos merong arrest order ng Senate. Correct. O yun ang nangyari sa kanya, di ba? Ganun ang mangyayari. Arrest order coming from the Senate, not from the court that compelled her to be delivered back to the Philippines. Pero kayo sir, i-request niyo po na ipatawag po si Congressman ko kayo sir. Sa next hearing, sir. Obvious. We will do that. Hindi lang naman ako. Pati taga-majority, alam ko gusto rin nilang maimbitahan yan because siya ang laman ng lahat. Sir, may we get your statement na lang dun sa sinabi ni VP Sara na unstable daw po yung government po. May we get your statement po. Given the Well, allegations. that's her opinion, no? That's her opinion. Na nakikita niya na medyo maraming nangyayari na hindi maganda. Opinion niya yun. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon, stable naman siguro. Considering the threat, sir. So siguro mga kadonatics talagang hindi siya sure. May nangyari talagang kakaiba mga kadonatics na we don't know because we are only behind the scene and yung totoo talagang nangyayari hindi natin alam at sila yung nakakaalam at one day we will know mga kadonatics kasi lalabas yan pag may apoy talagang may usok yan.
May threat, pero depende yan sa kung paano nila mag-respond sa threat kung meron man. Sir, sabi niyo may threat. Sir, sinabi niyo may threat. Ano yung threat, sir? Ano nila, yung mga taong Granted. disgruntled, nagagalit sa nangyayaring corruption sa ating bansa. So yun lang. Sir, ano yung police and military? Ha? Police and military? Hello. Yung mga disgruntled na Civil tinanong. Mamaya palabasin na nyo naman na yung aming executive session. Nag-share ako sa inyo ng informasyon. Sir, how's Naku mga kadonatics, mukhang yari talaga ang administrasyon ngayon pag nagkataon. Kasi parang may niluluto na mga kadonatics at hindi natin alam. Bigla na lang sasabog kasi grabe na pala, sobra na yung galit nila. We don't know, no? From the way Senator De La Rosa speaks mga kadonatics, there is something really that that bothers me actually kasi hindi nyo mailabas as of now, pero talagang may threat. Now they're talking about threat, di ba? the morale of the uniformed personnel given yung allegations ng kaliwat ka ng katiwalian? I can only speak doon sa mga retired. Mga retired. Itong mga sa I active. see. Hindi tayo magbibigay ng opinion sa kanila. Marami tayong nakikita through social media, through nakita niyo, nag-stage sila ng sarili nilang rally dyan sa Gate 4 ng Campanginaldo, di ba? Those are retired AP and AP and PNP and uniform personnel people. So how's the morale of the retired uniformed people? Galit. Sa nangyayari. Pag may retired mga kadonatics ay talagang meron yung mga kabaro. Alam niyo naman, mga retired na yan, mas marami yung connection mga kadonatics. Isang sabi lang yan ng mga, yung active on duty pa mga kadonatics, talagang pa-follow yan sa mga retired. Kasi, mas mataas yung kanila Gusto nilang palitan si BBM, sir? Ha? Gusto nilang palitan si BBM? Sila natanungin natin. So hindi sila sir kontento Kung sa mga, galit sila sa nangyayari. so hindi sila kontento sir sa mga ginagawang investigation dito sa Corazon. Grabe. I don't know kung anong opinion nila. Hindi kami masyadong nag-communicate. Nababasa ko lang yung mga pinapalabas nila ng mga sentimento. Enough ba yung galit nila to pursue a threat to this government, sir? Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something bigger, then it will constitute a threat. Di ba? But right now, Kung hindi yan ma-address. Tama. Oo. Kasi little by little mga kadonatics, magkakos talaga, maglalaki yung problema niyan pag hindi ma-address yung problema kahit maliit lang. At ito, not enough mga kadonatics, billion ninako sa pera ng taong bayan. I think this is more than enough mga kadonatics. Yung sa Nepal nga, mas kunti lang yung corruption nila doon, pero ganun nang nangyari sa Indonesia, pero sa atin sobra. Problema tayo dyan. future, They're, aside from being a Filipino, they are people coming from, they are retired officers na pwede rin Ako, late ka na, JB. may certain degree of influence pa rin sa komunidad. So whatever happens, naka-ready naman si BP Sara. Ano naman yung mangyari, naka-ready si BP Sara. Mahirap. Ewan ko sa inyo. Ikaw na sumagot niya sa tanong. sir, yung sinasabi Grabe ka mga, gusto talaga itong mga media mga kadonatics na may issue talaga palagi kasi ito yung sinabi ni Bato de la Rosa na papalitan na si BBM ni VP Sara. Grabe talaga, may konting twist mga kadonatics talaga mag-viral agad. Yung mga tanong nila, napaka-controversial talaga. mong pwedeng ma-develop na threat, future yon, not at present, not at present. Kapag hindi na address, yun lang.
dapat i-address agad. Sir, ano comment nyo lang doon sa mga binitawan na tirado ni SP Cheese kahapon? Nick? SP Cheese kahapon. Nagagamit lang ba talaga yung pangalan ng mga senador, sir? Fall guys talaga sila. Mahirap na maging spokesperson nila. Sila nalang tanungin mo. Meron naman silang they have enough reasons to believe kung talaga bang yung allegation sa kanila ay totoo o hindi. Sila nalang tanungin. So hindi ka kasama doon sa list na nagkaroon ng insertion for this year? I don't know. Basta ako, lahat ng mga sinabit sa akin ng mga request ng mga gobernador, mga mayor, barangay kapitan, ng mga farm to market roads, mga munisipyo, mga sinabit ko sa finance committee. Kasi congressman, mayroong mga congressman na nanghingi sa atin ng mga nagpatulong na ma-implement yung kanilang mga priority projects. So sinabit. So pwede palang unknowingly mga kadonatics, magkaroon ka ng insertion kasi sa mga ganyan na request. Now I know. Hindi pala yung, ito, gusto ko to ha. Dapat talaga may humingi galing sa labas. So ang iba siguro dyan, magiging insertion. But I don't actually, mga kadonatics, not really, you know, into that na to know ano talaga yung insertion kasi may different ways ata para magiging insertion yung budget. Hindi kagaya nila Saldico, Maldes, kasi sila talaga yung mismo mga kadonatics. Sila. Sinabit mo lang, walang push na talagang... Paano ka mag-post na opposition ka eh? Hindi ka nga... Basta sabit ko lang, kung maawa sila, pagbigyan nila yon, then makakatulong sa ating sambayan na mabigyan ng covered court, mabigyan ng mga hinihingi nila. So, yun lang naman. Kung pagbigyan nila, maganda. Pero kung hindi, wala rin. Pero sir, anong masasabi niyo doon sa mga kickback allegations doon sa mga kasama niyo sa Maynila? Sabi sila na lang, mahirap na ako ang magbigay sa kanila. Hindi maganda. Sila na lang tanongin. Okay. Thank you. Ano po pinag-meetingan yung meeting kahapon? Nagkataon lang yun na dineliberate yung budget of the Office of the Vice President dito sa umaga. Then after that, pumunta kami sa opisina ng isang senador, nag-lunch kami doon. Then after nag-lunch, sabi niya, ano kaya kung makinig manood ako sa privilege speech ni Senator Chis Escudero. So, pumunta siya doon para manood. Pero sir, Kinig nandito lang. din siya last week. Nakipagpulong din siya sa inyo last week. Oo, ito lang. Timing lang yun. May mga importante siyang pinunta dito. Wala pinalaman yun doon sa mga umuugong na pupo. Ako lang. Bakit siya makialam dyan? Hindi nga siya nagpapakita. So sir, ba't alam ni Baby Sara yung speech ni Cheese? Inform ni Cheese? May narinig lang siya na magdi-deliver ng speech si Cheese. About, So, kinikinig lang siya. alam niya nakasama siya dun sa speech about the impeachment. Sinasabing pinush ni Hindi niya alam kung anong mga laman. Basta alam lang niya na magdi-deliver ng speech. So, makinig lang siya. So natuwa si Wala Baby si Sara Sara kasi doon. natin doon si Hapon. Speaker Martin Romualdez. I don't know. Hindi na kami nag-usap after nung delivery ng speech ni Senator Cheese. Umalis naman siya pagkatapos nito. Last na po, sir, may get your comment lang po doon sa mga nagsasabi na parang na-coach daw yung ilang testigo sa Government Committee, parang na-coach daw, naturuan. Na-coach? Sino magko-coach? Sino magko-coach? Sino magko-coach? Sabihin nila, sino? Sino magko-coach Ang doon? tinuro po, ang iba po ang tinuro, senador, or iba naman po, DOJ daw. Nag-coach ang DOJ doon sa... Kaya daw po nagkakaroon, lumalabas may supplemental affidavit after ng meeting doon. DOJ na lang tanongin niyo. Wala man tayo doon. Nandito lang tayo sinabi. 35. Pagdala doon sa resource person sa kanila, sila na lang naman nag-uusap doon. So, hindi natin alam. Pero po Sabay yung po? allegation may mga senador din daw po na nag-coach. I don't think so. Ha? Ako,
kung sabihin nila, si Senator Marcolita ang pinapakinggan nila na nag-coach doon sa yung retired Marines, mukhang malabo. Dahil kung makita nyo, no, yung kanya, aside sa kanyang affidavit, may mga lumalabas na impormasyon doon na that came out naturally na wala doon sa affidavit niya in the course of questioning. Makita mo yung tao na kinots dahil masyadong mag-ingat sa kanya sinasabi. Pero pag hindi kinots, natural na lumalabas yung mga impormasyon galing sa kanya, pag siya tinatanong, then I don't think kinots yun. Sir, isa na lang, may statement yung AFP, pinag-aaralan daw nila yung pag-file ng kaso laban doon sa mga retired military officers na nananawagan na pag-aaral. Nako. Yung rebellion. May comment. Retired ako, ha? Baka kasama ko dyan. Hindi. I don't know kung anong tingin lang doon. Basta, as far as I know, nag-stage ng rally yung mga retired dyan sa harap ng gate 4 ng Campo Aguinaldo. At it was observed to be very disciplined and very organized na. Wait lang mga kadonatics. Actually, hindi ko alam. Alam nyo ba na may mga retired personnel pala mga kadonatics, military personnel na nag-stage ng rally during sa September 21? Nako, bakit hindi binalita ng mga media stream mga kadonatics? Especially itong ABS-CBN at GMA. Hindi ko alam na may mga ganun pala. Talagang galit na sila sa corruption. At kung meron ng threat mga kadonatics, I think, for me lang mga kadonatics, they deserve it. The administration deserve the threat because, look what happened. Diba? Ay talagang binawaldas. Sinasasa yung pera ng taong bayan. Rally, wala mang gulo na nangyari. Sir, para clear lang, so may present threat ba sa BBM administration? Yan na naman. Ayaw ko mag-comment dyan. Thank you. Thank you. Sir, may additional question ako. Yung kay Sandy ko, kasi nasa abroad na po siya baka daw hindi daw aware, whatever. Parang nilalaglag na rin daw naman ng mga sa camera. Would you encourage him po to mag-send siya ng deposition na pwedeng online, mag-testify siya kung hindi siya pwede ba yun, sir? Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. Di ba? Kung ganun lang, o kaya online, hindi natin siya ma-cite in contempt. What if magsinungaling siya? So, wala tayong hold sa kanya. He should be within our jurisdiction. Opo. And then sir, sa experience niyo sir, di ba sa law enforcement, yung ganitong umalis siya ng bansa, what would it mean? What does it mean? Balik lahat. Anong tawag niya? Flight means guilt? Flight is a sign of guilt. Flight means guilt? Ganun ba yun? Kayo nga sir. Oo, kasi kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo. So yun yung pinakikita ni Congressman Zaldico ngayon? Yun po yung kay Zaldico ngayon? Siguro, hindi mo maiwasan mag-isip ang tao na bakit ka umalis, bakit ka lumayas, may kasalanan ka ba? And then clarification sir, ipupush po ninyo na ipatawag siya ng Blue Ribbon Committee? Yes. Balik-balik yung... Next hearing, I will move for his invitation. And wala nang And bar. then, anong susunod doon, sir? Yun na. Contempt, Kung wala siya, follow will be subpoena. After subpoena, isyukos mo pa ba? Paano siya makapagsyukos kung wala nga siya nawarrant na yan. She was a warrant. The committee will request the Senate leadership to issue a warrant of arrest against subject Pero sir, di ba, person. Pwede na siyang pwersahin, sir, di ba? Pwede nang invite ngayon pa lang, tapos sa susunod sa pag next hearing sa Pina na. Ba pwede nyo lang? Pwede na. Kung iiko mo, Dahil nag-resign na siya sir, wala na kayong pangingilagan na interparliamentary courtesy. wala na. Kasi resign naman siya. Tama na. Marites mga Salamat, sir. Tama na talaga.
Grabe talaga itong media mga kadonatics. Talagang gusto nila may issue palagi. Well, dyan naman sila kikita at mas maganda yung channel nila pag nakakauna sila sa mga fake news or sa mga news na controversial mga kadonatics. What do you think? Thank you so much mga kadonatics. Comment down below, basahin natin yan. Ito yung heart natin yan. Okay, God bless you at ingat palagi mga kadonatics. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.